Magandang araw po sa lahat. Ngayong Abril 8, 2024, ito ang araw ng naka-schedule na solar eclipse. Kaya ang buong daigdig ay nag-aabang at sinusubaybayan kung ano po ang mangyayari sa araw na ito at maging sa darating na araw. Halimbawa po, bukas at sa makalawa. Dalangin ko sa Poong may kapal, ang kapayapaan, ang kaligtasan ay sumaating lahat, lalo na po sa lahat ng naaabot at maaabot pa ng aking panawagan po sa lahat. Kaya sa pagkakataong ito, pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon, kung ano ang ibig sabihin ng mga nagaganap at magaganap pa sa mga hinaharap na araw. Bago po tayo magpasimula, mga giliw po naming kapulido, ay nais kong ipakilala ang aking sarili. Ang inyong lingkod ay Fernando Mendoza Canlas alias Pulido. Kaya tinatawag ko kayong Kapulido sapagkat ang ibig sabihin ng pulido, ito ay maayos sa lahat ng ginagawa at kinakailangan po maging maayos ang lahat ng ating gagawin. Kaya maging sa lahat ng bagay, lalo na po sa paghahayag ng salita ng Panginoong Diyos, kailangan ito ay nasa puso natin at nasa buong pagmamahal sa ating ginagawa para sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. Kaya mga giliw po naming kapulido, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, salamat po ng marami sa pagkakataong ito. Nawa ang panawagan mo po sa lahat ay makarating at magkaroon ito ng puwang sa puso ng mga sumusubaybay sa lahat ng maaabot ng mensaheng ito, Panginoon. Nawa magkaroon po ito ng puwang at maisakatuparan po namin ang iyong panawagan sa iyong mga lingkod. Panahon na para magsisi, magbalik loob, at sumunod kung ano po ang iyong kalooban, kagustuhan sa amin. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Dalangin ko, Panginoon, ang kaligtasan, ang kapayapaan ay sumaaming lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Mga giliw po naming kapulido, gaya po ng aking tinuran kanina, ito ang araw na naka-schedule ang solar eclipse. Kaya ayon po sa salita ng ating Panginoon, ano ang ibig sabihin nito? Pakinggan po natin sa 21:25 ng Lucas. Ito po ang pahayag sa atin, mga giliw po naming taga-subaybay. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan, at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan
sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. 26. Magsisi lupang panlupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Ano po ang ibig sabihin ng mga magaganap sa ating panahon? Ang pahayag sa atin, magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. At sa lupa, magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa. Sa mga kapit, magiging dahilan po ito ng kasalatan, ibig sabihin ng kahirapan. Magdudulot ito ng kahirapan. Kaya ang panawagang ito ng ating Panginoon, kinakailangan na bigyan po natin ng puwang, magsisi at manumbalik sa Panginoon. Ang mga nasa maling pananampalataya, kinakailangan magsuri, kinakailangan alamin kung ano po ang katotohanan. Bakit kailangan alamin ang katotohanan? Pakinggan po natin sa 1:17. Pakatandaan po natin ang pangungusap na ito na napatala sa aklat ng Panginoon. Pakinggan po natin sa 17:17 ng 1. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Bakit po kinakailangan magsaliksik? Bakit kinakailangan magsuri? Bakit kailangan manumbalik? Bakit kailangan humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon? Mangako tayo na tayo ay maglilingkod sa Kanya sapagkat mababanal ang tao sa katotohanan. Wala pong mababanal sa kamalian. Kaya ano ang panawagan? Ano ang pakiusap ng ibang anghel sa apat na anghel? Pakinggan po natin ang nakasulat sa Apokalipsis 7:2 o siya 7:1 hanggang 3. Ito po ang pahayag sa atin ng salita na napatala sa mga banal na aklat. Apokalipsis 7:1 hanggang 3. At pagkatapos nito, ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa, na pinipigil ang apat na hangin ng lupa, upang huwag humihit ang hangin sa lupa o sa dagat man, o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang may pahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Ano po ang pakiusap ng ibang anghel sa apat na anghel? Ang pahayag po sa atin, huwag muna ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy. Bakit? Hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos.
So, kailangan po matatakan muna ang mga anak ng ating Panginoong Diyos bago ipapahamak ang lupa, kahit ang mga punong kahoy, kahit ang dagat, ibig sabihin ang sanlibutan. Ngayon, pagka binabasa natin ang mga talatang ito, mayroon pong mga pangkati ng pananampalataya na inaangkin ang salita, ang ipinakita ng Panginoon kay Juan. Inaangkin ang Apokalipsis 7:1 hanggang 3. Subalit kung ating pag-aaralan, ating sasaliksikin ang mga salita ng Panginoon na napatala sa aklat o sa mga banal na kasulatan, tahasan kong masasabi, ito ay taliwas, hindi akma sa mga nag-aangkin, sa mga salitang binitawan ng lingkod ng Panginoon na ipinakita ng Panginoon kay Juan. Kaya giliw po naming mga kapulido, inuulit ko po, walang mababanal sa kamalian. Ang panawagan ng Panginoon, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang mababanal sa katotohanan, tatatakan ng tatak ng ating Panginoon. Bakit? Mahalaga po ito. Sapagkat kailangan po ng lahat ang kaligtasan. Ngayon, sinong mangangaral ang dapat nating pakinggan, lalo na po sa panahon ito, sa huling panahon ng Iglesia. Ibig sabihin, nasa panahon po tayo ng pag-aari. Iba na po ang nangyayari sa mundo. Marami ang mga nagaganap na noon ay hindi nagaganap. Katulad ng nakaraan, yung COVID-19. Katulad ng matinding init. Kung tayo po ay sumusubaybay sa ibang mga nagpapahayag sa YouTube, sa ibang lugar, pwede ka nang mamirhito sa tindi ng init. Kaya, ang mga nagaganap na ito, ang pahayag sa atin, magkakaroon ng kasalatan. Kaya, ang pakiusap ng ibang anghel, huwag mo nang ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy. Ito ang panawagan, ito ang pakiusap ng gagamitin ng Panginoon sa ating kapanahunan. Kaya gaano katiyak ang gagamitin ng Panginoon sa ating kapanahunan. Pakinggan po natin sa 2 Pedro. Ganito ang pagtitiyak ng mga lingkod ng Panginoon, katulad ng mga apostol, na ito rin ang pagtitiyak ng mga isinusugo ng ating Panginoon sa ating kapanahunan. Pakinggan po natin. Sa 2 Pedro 1:19 hanggang 20 o 21 ng 2 Pedro. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwaywad, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso, na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos
na nauudyukan ng Espiritu Santo. Ano po ang ipinahayag ng mga lingkod ng Panginoon na ito rin ang paninindigan, ito rin ang pananampalataya ng mga isinusugo ng Panginoon sa ating kapanahunan. May panatag sila, meron silang pinanghahawakang mga hula, at sila'y nagsasalita, nagtuturo, nangangaral, udyok ng Espiritu Santo. Kaya sabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias, huwag kang matakot. Ano mang iyong sasabihin, ilalagay ko sa iyong bibig. Sa makatwid, may pakialam ang Panginoong Diyos sa sino mang kanyang susuguin. Kaya ang mga isinusugo ng Panginoon, hindi natin masusumpungang ni isa mang mga aral na mali. Pagka ang isang iglesia, mayroong mga maling aral, tandaan po natin mga kapulido, hindi tunay na iglesia ito. Kailangan ang hanapin natin ang iglesia na walang mga maling aral. Sapagkat ang nagtayo ng iglesia, walang iba kundi ang Panginoon. Ang ulo, hindi nagkamali, ni nagkasala. Kaya ang pangako ng Panginoong Diyos, sa sino mang kanyang ilalagay na mamunguna sa iglesia sa ating kapanahunan, hindi yan magkakamali ang mga aral. Bakit? Inuudyukan ng Espiritu Santo. Panatag sila. Mayroon silang pinanghahawakang mga hula. Ang mga pinanghahawakang hula, hindi kasalungat ng mga salita ng Panginoon. Hindi kasalungat ng pangyayari. Maraming mga bulaang tagapangaral, maraming ginagamit sila. Subalit, kasalungat ng pangyayari. Ang mga pangyayari at ang salita ng Panginoon, hindi po magkasalungat. Pakatandaan po natin, ang mga salita ng Panginoon, ang mga pangyayari, at ang tagapangaral, hindi nagkakasalungatan. Akmado sa panahon. E paano kung mayroong tayong makitang mga butas sa sino ang mga tagapangaral? Bulaang tagapangaral. Kaya tandaan po natin ang nakasulat sa Mateo 24:4. Mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta. Pagka ang tao sumunod sa mga bulaang propeta, mapapahama. Kaya sabi ko kanina, ito ang panahon. Sa panahong ito, nananawagan ng Panginoon. Ipinahintulot at ipahihintulot ng Panginoon na sa araw na ito, magaganap ang solar eclipse. Ito ay panawagan ng Panginoon, ang tao dapat magsisi. Kaya saan patutungo ang mga nagaganap na iyan? Pakinggan po natin ang pahayag sa Mateo 21:29. Ganito ang pahayag sa atin ng salita ng Panginoon. Tiyak magaganap po ito. 24:29 ng Mateo. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Magkakaroon anya ng kapighatian, tribulation, malaking kapighatian. Kaya ano ang ibig sabihin niya? Pakinggan po natin sa Apokalipsis 6. Eto, 6:12. At nakita ko nang buksan niya
ang ika-anim na tata, nagkaroon ng malakas na lindol at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim. At ang buwan ay naging gaya ng dugo at ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalulunod. At ang bawat bundok at pulo ay naani sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mga mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay magsisipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. Ano po ang ibig sabihin niya? Ano ang magaganap sa madaling panahon? Tandaan po natin, meron pong inaabangan ang sanlibutan, ang tinatawag na the big one, ang sobrang lakas na lindol. Pagka magaganap na yan, binuksan ng Panginoon ang ika-anim na tata. Marami ang mga nangangaral, nagtuturo, nagpapakilalang di umanay tunay na iglesia, naganap na daw ang ika-anim na tata. Kaya, gaya po ng aking sinabi kanina, kailangan hindi magkasalungat ang pangyayari. Pag kami nagsabi na nangyari na, binuksan na ang ika-anim na tata, isa pong bulaang mangaral. Kaya parating pa lang, bubuksan pa lang ang ika-anim na tata. Anong katunayan? Uulitin kong babasahin, babagalan ko po. At nakita ko nang buksan niya ang ika-anim na tata, nagkaroon ng malakas na lindol. Nagkaroon ng malakas na lindol. Iyan ang the big one. Tandaan po natin. At bago ako magpaalam, nais kong basahin ang unang Tesalonica 5:1. Ito po ang ipinagpauna ng ating Panginoon. Dadapo tungkol sa mga kapanahunan at sa mga bahagi ng panahon, mga kapatid. Hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman. Sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayon, darating sa kanila ang biglang pagkawasa na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi makatatanan ng anuman. 4. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Kaya yung mga anak, yung tunay na iglesia, alam po nila ang orasan ng Panginoon. Anong katunayan? Uulitin ko po ang nakasulat dito sa 4. Ngunit kayo, mga kapatid, ay wala sa kadiliman, upang sa araw na yaon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Kaya mga giliw po naming taga-subaybay,
Lagi po nating abangan mga mensaheng ihahayag sa ating kapanahunan. Kaya, request ko po sa lahat, manumbalik tayo. Manumbalik, magsisi, gawin po natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hanapin ang tunay na iglesia. Sumunod tayo sa mga ipinag-uutos ng Panginoon. Ang tunay na iglesia, ang iglesia na umiiral sa ating kapanahunan. Kaya, inaanyayahan ko po kayo mag-comment, mag-react, pakishare po ang aking i-upload sa YouTube, sa aking channel. I-share at mag-subscribe po tayo. Hanggang sa muli, inuulit ko, abangan po natin ang mga magaganap pa sa ating kapanahunan. Maghanda po tayo, inihahanda na ang tunay na iglesia. Manalangin po tayo, ibinabalik ko po sa iyo lahat ng kapulihan, Panginoon. Salamat na ihayag ang iyong panawagan. Magdulot nawa ito ng puwang sa puso ng mga sumusubaybay. Manumbalik sila, Panginoon. Magampanan namin ang iyong banal na kalooban. Pakitipunin mo po lahat ng mga anak mo po sa iyong banal na kawan. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Manatili po ang aming kaugnayan sa inyo, hindi sa kaninumang tao. Ang lahat ng mga bagay nito, aking hinihiling sa tanging pangalan po ng iyong bugtong na anak, Panginoong Jesucristo. Amen.